Hello, schoolmates! Hello! At kamusta kayo lahat dyan? Good evening sa lahat na nanonood ngayon. Pero syempre, before anything else, JV and Hesa, pasalamatan natin lahat ng mga schoolmates dahil sa kanilang napakainit na pagtanggap sa ating maraming salamat po. Salamat sa inyong mga Facebook messages at mga posts. Ayan, sa aming Facebook and Twitter accounts. Yes, all over the Philippines yan na, Jules. From Luzon to Visayas hanggang Mindanao. Nanonood sila ng schoolmates! Wow! Diba? Buong Pilipinas, Ayun, JV! oo, buong Pilipinas. Buong Pilipinas! Sabi nga nila, may hashtag nga na Tuesday Night Habit, okay? So pag sinabing Tuesday Night Habit, dapat every Tuesday, nanonood kayo ng schoolmates every night. Okay ba yun, schoolmates? Okay, ayan. And for tonight's episode, JV and Hesa, nandito tayo kasama ang mga schoolmates ng St. Dominic Savio College! Yeah! Dito yan sa may Caloocan City, North Caloocan. Yes, and for more information about the school, ay papasyal tayo ng ating schoolmate na si Jules. Kaya everyone, let's all watch this! SDSC o St. Dominic Savio College, itinatag ito noong February 1993 at maituturing bilang isa sa mga produkto ng mga pangarap at pagsisikap ng mag-asawang sina Dr. Nestor at Myra de la Cruz. Una itong nakilala bilang St. Dominic Savio School kung saan grade school at high school students pa lamang ang kanilang kinikater. Armed with its vision and mission for the total development of a person, SDSC welcomed 23 students in the preschool and elementary as their first batch of enrollees. Pero hindi nagtagal, the preschool and elementary departments were given recognition by the Department of Education, Culture, and Sports. Kaya matapos ito, unti-unti na ngang lumalaki ang population ng mga estudyante ng SDSC na kilala rin sa tawag na Savians. Dahil dito, SDSC embarked on a long-term development program. Isa na nga rito ang pagpapatayo ng isang additional 5-story building complete with facilities needed para i-accommodate ang pagdami ng kanilang mga enrollees. Fast forward naman tayo to June 1995, dito binuksan na ang paaralan para sa mga college students. Ilan na lamang sa mga kursong available noon ay Mass Communication, Business Administration at Computer Science. Dahil na rin dito, pinalitan at ginawa na nilang St. Dominic Savio College ang official name ng kanilang kolehiyo. The following school year, dahil na rin sa pagtaas ng demands ng mga college enrollees, nadagdagan pa ang available programs ng SDSC, namely Midwifery, BS Nursing at Computer Engineering. Pero syempre, dahil nga naman total development ang vision nila, binuksan na rin ng SDSC ang kanilang graduate school. Ilan na lamang sa mga programs dyan ay ang Masters in Business Administration at ang Master in Arts in Education. Several years after, at exactly school year 1998 to 1999, nagmarcha na para sa graduation ang unang batch ng mga college graduates ng St. Dominic Savio College. At sa kasalukuyan, syempre SDSC is continuing its quest for academic excellence. Kaya naman hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagde-develop ng kanilang mga mag-aral. Kaya naman, Savians, welcome to Schoolmates! Gaya ng inyong napanood sa ating VTR, nandito nga po tayo sa St. Dominic Savio College. At syempre, damang-dama natin, JV and Hesa, ang excitement at ang energy ng mga Savians! Grabe ang tindi! At syempre, para dagdagan ang saya at information, mamaya, dalawang grupo mula sa school na ito ang magpapalitan ng kanilang mga insights and opinions regarding sa isang issue na napapanoon sa ating lipunan. Yes, tama ka dyan, Jules. And aside from the two teams natin for today, ay may chance din sumali sa ating discussion ng ating mga schoolmates dyan sa audience. Tingnan nga natin kung ready na sila. Ready na ba kayo mga Savians? Woo! Ayan, at ready na sila.
So maging masaya at mainit ang episode natin for today. At para naman sa mga schoolmates, barkada natin na nanonood sa TV at via live stream, pwede kayong sumali sa ating discussion. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya ilan sa inyong mga komento ang aking babasahin. Pero ano nga ba itong trending issue na ating tatalakayin? Narito po, panoorin natin. Grabe talaga yung mga kabataan ngayon, no? Pero siguro hindi naman lahat. Baka yung mga nag-riot lang. You know what, Jules? Siguro dapat talaga silang turuan ng leksyon. Para hindi na sila bumalik sa old ways nila, di ba? Leksyon? Oo! Anong leksyon, Ma'am Hesa? Hesa? Ano ka ba, Jules? Ayun no, tindi oh. Hindi, syempre, kapag nagkasala ka sa batas, you need to face the consequences. Sa kulungan. Sa kulungan? Pero Hesa, mga minors yun eh. Minor de edad, wala pa sila sa legal age. And for sure, karamihan ng nasama dyan, mga nasama lang sa barkada, parang si JV. Yun na nga eh, kasi mga minor sila. Okay. So, bawal sila makulong, ganun. Oh, minor sila eh. We give them all the freedom to do it all over again. Diba? Kasi hindi sila makukulong. May freedom nga sila. No? Pero you have a point there, ang galing mo dun. Okay. Pero syempre, pag nakulong sila, Hesa, sira na kinabukasan nila. Bakit naman? Bata pa lang sila eh. Minors pa lang sila. Or what if ibaba na lang yung age para sa criminal liability? Oh, from 15 years old to 12 years old. 15 to 12. Pwede rin. 12? Yeah. 12 years old? Oo. Grade 6 yun. Isipin mo mag-grade 6, kukulong mo? Hindi, kasi nga it's gonna serve its purpose, di ba? Para hindi na sila magkukumit ng mga crimes. Well, Hesa, yung tanong kasi dyan, alam ba ng mga batang yan na labag sa batas yung mga ginagawa nila? Naman hindi. Obviously, kasi nga, Sus, ano magpapaka-GC yan, ha? si JV eh. Ito na nga Ano, may sinasabi ka? Dito ka ata. Hindi, ito kasi, walang puso sa mga bata. Gusto Ano? pakulong. Sabi mo, diba, 12 years old, gusto may kulong? Ikaw po kasi mga ugali mo. Hindi, guys. Calm down, okay? Kasi yung pinapanood namin, tingnan mo. Dami oh. Riot in Manila. Oh, grabe, di ba? Grabe na sila ngayon. Sinasabi ko sa inyo eh. Kayo schoolmates, sa tingin nyo, dapat nga bang ibaba sa 12 years old ang minimum age ng criminal liability? Ha? Alright, Tessa, ito ang tatalakayin natin ngayong gabi, ang pagbaba ng minimum age para sa criminal liability. Napapanahon na nga ba na ibaba mula 15 years old, which is the current law ngayon, to 12 years old? That's right, Jules. At sa ngayon kasi, di ba, sinabi mo, the minimum age is 15 years old sa criminal liabilities. And we must also note that hanggang 18 years old ay exempt pa rin ang mga bata to be trialed as an adult. And this is where the DSWD steps in para yung makapasok ang mga bata for some intervention programs nga. Pero depending pa rin yun in some cases. Of course, tama yan, Hesa. Alam mo ba na sobrang init ng issue na to, na sobrang daming mga opinions na naririnig natin. Of course, coming from our congressmen and even our senators, ang dami nilang nasasabi dyan. And of course, marami rin mga in favor at marami rin namang hindi pabor. Alam mo, Hesa, napaka-critical ng panukala na to kasi it could make or break yung pagdidiscipline natin, yung purpose ng panukala, kung magiging sensible ba siya para sa ating mga kabataan. I agree naman, kaya isang malaking tulong kung i-discuss natin yan for today. Ito nga ba ang solution sa pagtaas ng crime rate involving the youth? Or will this hinder for them to change yung chance nila para magbago? At sasagutin yan ng mga schoolmates natin maya-maya. Kaya naman wag na natin patagalin pa, Hesa, para simulan ang ating mainit na diskusyon ngayong gabi. Sino-sino nga ba ang dalawang grupo na ating makakasama, Hesa? Sila ang mga pinagmamalaking debating team ng St. Dominic Savio College at sila ang mga pabor to lessen the minimum age. Welcome the schoolmates sina Vincent, Hannah, Darlene! Okay, silang first team. Ito naman pangalawang grupo sa ating dalawa, Hesa, ang debating team members na dito din, of course, sa St. Dominic Savio College. Let's all welcome our schoolmates, Ellie, Kim, and Mary J. At maliban nga, Jules, sa ating mga debating teams for today,
ay may chance din sumali ang ating mga schoolmates dyan sa ating audience. Kasama ngayon si JV! Yes, Cesar, ramdam na ramdam ko na nga excitement nila dito. Di ba, schoolmates? Ayun, at syempre, handang-handa na rin ang St. Dominic Savio College to share their thoughts dito sa usapin kung dapat nga bang ibaba ang age ng criminal liability sa bansa. Kaya balik muna dyan, Jules and Hessa. Maraming salamat sa iyo, JV, at syempre sa ating pagbabalik simula na ng mainutang diskusyon dito lamang sa Schoolmates. May pakialam ka! Schoolmates! At kanina nga nakilala na natin ang mga teams natin for today. Sila ang mga pabor at hindi pabor sa pagbaba ng minimum age ng criminal liabilities dito sa Pilipinas. Tama yan. Siyempre, for this segment, Hessa, bibigyan natin ng tigda 2 minuto ang mga first speakers ng bawat team. And of course, 1 minute naman for each succeeding speaker. Kaya naman, wag na natin patagalin pa ang debate. Hessa, simulan natin yan. Sa grupong pabor, let's start with Vincent. Una sa lahat, gusto ko sana itanong sa mga kabataan, ano ba ang dapat nyo ikatakot sa pagbaba ng minimum age para sa criminal liability? Kung wala naman talaga tayong ginagawa na masama, ano ba ang dapat nyo ikatakot sa krimen? Ano ba ang dapat nyo ikatakot na kasuhan kayo ng mga nanay nyo, tatay nyo? Ano ba ang dapat nyo ikatakot sa mga pulis kung hindi naman nila kayo huhulihin? Sa DSWD, kukunin lang kayo nila para i-rehabilitate. Pero, pag ibinaba sa 12 years old, ang minimum age, pati sa kulungan pa lang, mabibigyan na ng paunang rehabilitasyon ang mga bata. Yun lamang po. Alright. Short but Thank you sweet. very much. O Hessa, rehabilitation lang naman daw ang gagawin sa loob ng kulungan. At wag naman daw tayo matakot kung wala naman tayong nagagawang masama, di ba? Tama nga naman yun. Ba't ka matatakot kung innocent ka? Yeah, di ba? Unless guilty ka. Oh, yeah. Okay. Anong sagot dyan ni Ellie? Magandang gabi po sa inyong lahat. Una, gusto ko lang sabihin sa inyo at ipaalala ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit, ano na lang mangyayari sa ating kinabukasan kung ang ating mga kabataan ay ilalagay sa kulungan? Hindi nila kasalanan na naging mahirap sila sa buhay. Bakit hindi natin tignan ng mas malalim ang sitwasyong ito? Bakit nakakagawa ng krimen ang mga batang ito? Una, sa kahirapan. Sabi ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, ang tao, kapag nagutom yan, gagawa ng paraan yan para may panlaman lang sa tiyan. Pangalawa, mga magulang. Sino ba ang nagdidisiplina sa ating mga kabataan? Di ba ang magulang? Dapat sila ang magsabi ng tama at mali. Pangatlo, ang komunidad. Kapag maganda ang komunidad, ang mga kabataan ay natututo ng mabuting asal. Ngunit kung mismong komunidad ang nagtuturo upang maging masama ang isang bata, doon niya na kukuha ang pagiging kriminal. Bakit natin itutulak ang mga kabataan natin para maging isang kriminal? Itulak natin sila para maging edukado, hindi maging matakot sa mga tao sa mundo. Yun lamang po. Alright, thank you so much, Ellie. So, sinasabi niya, Jules, no, dapat hindi daw muna tayo mag-judge. Kasi baka may rason ba't nila ginagawa yung mga bagay na yun. Saka inugat niya nga dun sa pinaka-problema, sabi ni Ellie, yung kahirapan, tsaka yung environment ng bata. Isang malaking factor yun. That's right. Anong Alright, tugon thank dyan? you, Ellie. Ano masasabi niyo dito, Darlene? Para sa akin, karapat-dapat lamang na ibaba ang minimal age sa criminal liabilities. Dahil una sa lahat, ang mga bata ay may mga sarili-sarili ng utak. Kailangan na nilang, meron na silang kanya-kanyang utak na nakakagawa na sila ng sariling desisyon. Sabi ni Ellie, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano naman kung ang ating mga kabataan ay mga kriminal? Paano pa tayo magkakaroon ng pag-asa sa bayan kung mismong mga kabataan pa lang ay kriminal na? Okay, thank you, Darlene. Darlene, so,
napaka-interesting yung sinasabi niya, no, na age is not a factor. And kahit bata pa sila, alam na daw nila kung anong ginagawa nila. So they should take responsibility for their actions. Saka, Hesa, nagsagutan na sila agad, sabi kanina ni Ellie, ang kabataan ng pag-aasa ng bayan. Pero ang sabi naman ni Darlene, paano yung pag-aasa ng bayan natin? Mga kriminal. Diba? So paano nga pala yun? Anong sagot mo dyan, Kim? Uulitin ko po, sinasabi po ng grupo namin na ang kabataan, tayo po ang pag-asa ng bayan. Ngunit kapag sinabi nyo naman, yung mga kabataan na yan, adik-adik na yan. Parang sinabi mo na din, hoy bata, wala kang kwenta, kriminal ka, umalis ka na dito. Para pinapamukha po natin sa kanila na wala na silang kwenta sa lipunan ito. Alright, thank you, Kim. Di ba ang basic lang, parang nang-judge ka raw agad. Oo. And yun nga, sila nga daw yung pag-asa natin. Ano naman masasabi mo, Hana, yung sinabi ni Kim? Magandang araw po sa ating lahat. Bakit po ako pabor na ibaba ang edad ng mga kabataang nakakagawa ng kasalanan o krimen? Una po sa lahat, ginagamit nila ang kanilang pagiging minor de edad dahil alam nila wala silang obligasyon at pananagutan sa batas. Ipapadala lamang po sila sa DSWD upang i-rehabilitate at may ayos ang kanilang ginawang kasalanan. At pagkatapos ng iba't ibang proseso, maaari na silang ibalik sa kustodiya ng kanilang mga magulang. Yun lamang po. Okay, thanks, Hana. Ayan, so basically ang sabi ni Hana, ginagamit daw na ilang mga kabataan yung pagiging minor nila para gumawa ng krimen. Kasi at the end of the day, pwede din naman kasi sila bata pa daw maabsuelto. sila, so okay lang naman yun. May excuse naman daw sila. Nako, anong tugon mo Ano dyan? masasabi dito ni Jane? Ayon nga po sa research na ginawa ni MacArthur, na ang sinasabi dito ng Foundation Research Network on Adolescent Development on Juvenile Justice, ang adolescent brain daw ng isang tao ay nagsisimula pa lang o nagde-develop ng 12 to 17 years old, which means immature pa sila. Hindi natin masisisi ang mga kabataan kung makagawa sila ng mga kasalanan sapagkat immature pa, hindi pa totally develop ang kanilang mga pagkatao. Hindi natin masisisi. So, sasabihin na may sarili ng utak? Oo, may sarili tayong utak dahil ginawa tayo ng Diyos. Pero yung mga pagdidesisyon, hindi natin makukuha yan ng tama dahil hindi pa tayo totally developed. At sinasabi po ni Ate Hana, ginagamit ng mga kabataan yung edad nila. Hindi ang kabataan ang gumagamit. May mga tao sa likod nila na gumagamit ng kanilang edad, hindi sila. Okay. Thank you very much, Jane. Okay. 12 to 17 years old daw ayon sa isang research. Doon pa lang daw Nagde-develop nagde-develop. pa daw. So, hindi raw pwedeng sisihin agad na nagkamali yung mga bata. Oo, so ang sinasabi nila dito that hindi naman pala sila responsible for their actions because someone else is guiding May them or telling nag-influence. them, nag-influence sa kanila to what to do. O, di ba? Alright, at narinig na natin kung ano masasabi ng dalawang grupo natin dito. Kamusta naman natin dyan si JV? Thank you, Hesa. Pero bago yan, we would like to acknowledge all the faculty members ng St. Dominic Savio College na nandito ngayon. Maraming salamat po sa mainit niyong pagtanggap. Ayun nga, Hesa. At Jules, may kanikilin ng opinion ng ating mga schoolmates dito. Katulad ni Kuya. Halika nga dito, Kuya. Hi, what's your name? Justin po. Oh, ang daming fans ha. Nasaan na fans si Kuya? Ayun. Oh, ano ulit pangalan mo? Justin. Lakasan mo yung boses mo. Ano ulit? Justin. Justin. Oh, anong comment mo? Ano po, para po sa akin, hindi po ako, parang hindi po ako pabor dun sa ibaba yung age na pwede nang makulong. Kasi po para sa akin, bawat tao meron pong kani-kanilang karapatan. Tapos po, tanong ko lang din po, sa tingin nyo po ba, sa group panic po nung nasa kabilang panic po, sa tingin nyo po ba magiging okay po kung pagsasamahin yung mga minor de edad sa mga nasa hustong gulang na? Hindi po ba magiging worse yung mga batang iyon? Kaya nga po, di ba, kaya nga po tayo may DSWD para mas i-develop pa po kung ano yung mga pagkakamali nilang ginagawa sa buhay. Yun lamang po, maraming salamat. Okay. Ayun. Kung magkakaroon daw ba ng conflict pag pinagsama ang minor de edad sa mga matatanda na nasa kulungan? Okay, si Vincent ata, JV, medyo atat nang sumagot doon sa tanong na yan. Sige. Ano masasabi mo, Vincent? Ang masasabi ko lang dyan sa tanong mo, una sa lahat, sa kulungan natin, meron tayong Women and Children Protection or Women and Children Cell.
hindi nila kasama ang mga lalaki o mga adults doon sa kulungan na yon. Lalo na ang mga kababaihan na minaltrato at yung mga bata na merong na orphan na lang. Yung mga naulila na lang sila. At sabi nga nila, kung immature man ang bata, bakit niya yon? Ang mga first year natin, marunong na mag-Dota, marunong na mag-LOL. Marunong na mag-Dota 2, nakakapag-aral. Anong immature doon? Pakisagot nyo nga, please. Okay, may komento ba? Ibinato sa'yo. Ano masasabi mo doon? Iba naman kasi po yung mga sa social media sa mga gawaing na nagagawa natin. Tsaka tama po yung sinasabi po ni na Kuya Eli na hindi naman yung mga bata yung may kagustuhan na gumawa ng isang krimen, kundi mayroong mga taong sadyang umuudyok sa kanila para gumawa ng isang maling bagay. Alright. Iba naman kasi daw yung social media. Hindi nga naman krimen yun. Oo, diba? Tsaka yun, at least nalinaw natin, no? Kung if ever man na may mga minors na makukulong, according to this topic, hindi naman sila isasama doon sa mga usual na jails. Separated naman pala sila. Okay. May tugon pa kayo? Wala na? Okay. So balik tayo sa JV. Oo, meron pa dito. Kay ate, hi. Hi. Anong number mo? Este pangalan mo. Ha? China. China. O, anong masasabi mong comment? Para po sa akin, hindi po ako pabor kasi yung mga yung mga age po na ganyan, 12 or 17, totoo po na hindi pa po sila immature. Yung social, yung sinasabi po nilang Dota, LOL, ganyan-ganyan, ano lang po kasi, yun na po yung generation natin na more on na tayo sa computerized, kaya na-adapt na ng mga bata. Tsaka hindi po ako pabor doon kasi masyado pa po silang bata. Kung makagawa man sila ng krimen, siguro po, yun nga po na may nag-udyok sa kanila or sa environment nila, sa kahirapan din po. Kasi nga, yun nga tayo, di ba, kumakapit sa matalim pag nahihirapan na. Ito po ang tanong ko, hindi po ba pwedeng bigyan ng second chance ang mga batang menor de edad na nagkasala? Second chance daw, parang one more chance, di ba? Tayo ka lang ate. Second chance daw. Bigyan daw ng second chance yung mga kabataan. Hindi ba pwede yun? Para masagot yung tanong mo, kung bibigyan sila ng second chance, dapat munang itanong sa sarili, yung ginawa ba nila is inutos nila? Kaya nga meron tayong pulisya para imbestigahan kung sila ba talaga ang merong sariling utak para gawin ang krimen na ito. Tapos, ang mga bata naman na hindi na napapasunod ng mga magulang, ang mga rebelte, at sila naman yung mga napaparusahan. So yun nga, ay mga sinasabi niyo second chance, hindi yan totoo. Nabibigay lang yan sa mga karapat-dapat. Kaya kung karapat-dapat sila, may imbestigahan yan at mapapatunayan. Okay. Hindi raw deserve ng lahat ang second chances. Ang sakit naman nun. Kasi lahat naman may investigation to prove your innocence or guilty. So hindi pwede lahat kayo may second chance. Dapat deserve mo yun. Depending on certain cases nga, di ba? Meron ka pang follow-up question? Wala na po. Wala na. Alright, thank you so much. Active participation ng ating audience. Ang interesting na questions thank you very much. Oo nga, nagulat ako doon. Alright, at marami tayong mga comments at messages sa aming Facebook and Twitter accounts. Puntahan natin si JV. JV, anong sinasabi ng mga ka-schoolmates natin? Thank you, Jules and Hesa. Alam nyo guys, mga schoolmates, patuloy lang kayo mag-send ng inyong mga comments sa ating Facebook and Twitter account dahil ako mismo ang nagbabasa at nagla-like nito. Katulad ng sinabi ni Rio del Carmen. Sumasang-ayon ako na ibaba sa 12 anyos ang criminal liability sa Pilipinas. Unang-una sa aking kadahilanan, ako mismo ay ilang beses nang nakakita at nakasubaybay kung paano sa murang edad pa lamang ay nakakagawa na ang mga bata ng sarili nilang mga desisyon. Ito naman, nakita ko din to kanina. Ayon naman kay Mateo Mondejar. Yes, yes, yes! See the reality, guys. He. Perfect. Patuloy lang kayo magpadala ng inyong mga komento sa ating Facebook and Twitter account. Kaya balik muna dyan, Jules and Hesa. Salamat, JV! At sa aming pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa juvenile delinquency. Stay with us lang dito sa Schoolmates! May pakialam ka!
nila talaga o malaki yung kasalanan na ginawa ng tao. Kung hindi naman, siguro naman pwede pa natin siyang tulungan o tulungan morally. Hindi naman. Dapat nagsiset yung mga government, yun nga yung may rehabilitation. So dapat nagkakaroon tayo ng seminar sa mga magulang kung paano yung program na pwedeng ibigay sa mga bata sa kung anong ginagawa nila sa tama at mali. Alright, and we are back. And of course, you're still watching Schoolmates. Yes, welcome back. Yes, Esa, ito na yung pinaka-favorite kong part ng Schoolmates. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi rebuttals part na to, magsasagutan na itong mga debaters natin. Simulan na natin dito sa pabor na syempre, na ibaba sa yung criminal liability dun sa from 15 years old Pagbaba to ng 12 years old. Minimum yes. age. Okay, minimum age. Okay, sabi ng panig na to sa kaliwa, ayaw nila ibaba, okay? Sabi nila, hindi naman daw ang pinaka-problema daw natin dito ay yung poverty at yung environment na kinakalibutan ng bata, yung palibot niya. Okay? So wala siya with the age. Wala daw sa age. Yun yung pinaka-problem nila. It's about poverty. Anong masasabi niyo doon? Let's start with Vincent. Hindi dahilan ang poverty at ang environment para para lang hindi mapayagan na ipasa ang minimum age, para ibaba ang minimum age sa 12 years old. Una sa lahat, merong mga bata na merong sakit na kleptomania. Alam niyo ba ang kleptomania? Ang kleptomania ay sakit na pagnanakaw. Kung di nyo lang alam. Ang pagnanakaw na yon ay kahit nasa anong bahay sila, kahit nasa anong lugar, kung anong nasa malapit, pwede nilang damputin at yun na lang ay uuwi na nila. Di ba pag nanakaw pa rin yun? Yun naman ay nakalagay pa rin sa exempting crimes. So yun, kapag binaba naman talaga kasi ang minimum age sa 12 years old, hindi naman lahat-lahat makukulong. Tulad nga na sinabi ko, yung kleptomania, makukulong ba yan? Meron nga sakit. Hindi, di ba? Pero paano naman yung mga tao na nagtatrabaho, nangangalakal, na mga bata pa? Mahirap lang sila pero hindi sila nagnakaw. Anong ginawa nila? Nagtrabaho sila ng marangal. Hindi lahat ng tao kailangan magnakaw. Yun lang po. Okay. Alright, thank you very much, Ayan. Vincent. Hesa, hindi raw dahilan ng kahirapan para magnakaw. Tama nga naman yun. Di ba? At sabi niya, hindi nyo lang alam na ang klepto pala, isang disease pala yun. Yes, kasi Diyos. may mga ibang cases na gano'n yung ginagawa. Which is, tama yan, disease naman talaga siya. Pero yung magandang pinoint out na dito, na hindi raw pwede idahilan yung poverty. Kasi iba naman daw mahihirap na mga kabataan, nagtatrabaho. So, anong sagot niyo dyan? Una sa lahat, sinabi ng kabilang panig na ang kleptomaniac ay isang sakit. Bakit natin ikukulong ang may sakit? Bakit natin ilalagay sa kung saan mang rehabilitation center yan? Bakit hindi natin dalhin yan sa nakakaalam ng sakit na yan? Diba? Pangalawa, hindi daw sagabal ang kahirapan. Bakit daw nagnanakaw? Bakit ba nagnanakaw, diba? Trip-trip lang ba yan? Diba? Gutom lang ba yan? Trip lang niyang magnakaw? May dahilan. Una rin sa dahilan na yon ay mga kaibigan. Siguro sa mga kaibigan nila nakukuha yung pagnanakaw na ideyang ganon. Pangalawa, walang nagtuturo sa kanila ng tama. Yung iba, walang magulang, walang nanay. Sinong magtuturo sa kanila? Yun lamang. Okay. Alright, thank you so much, Ellie. So, sinasabi nga ni Ellie na kung may sickness nga sila, dapat tulungan, di ba? Hindi Why dapat not sila seek sa same proper care? Hindi sila dapat sa same jail. Kasi maganda bang sinabi niya kanina na of course, kapag yung poverty naman talaga, hindi naman sila magnanakaw lang just without reason, yeah, diba? without reason. May dahilan Palagi yan. may dahilan yun. Tapos minsan, wala daw silang guidance na nakukuha. O ano masasabi niya dyan, Darlene? Kaya nga dapat ikulong dahil kailangan bata pa lang, nilalagay na sila sa tamang landas. Nilalagay na sila kung saan o kung ano ba yung tama at mali. Dahil alam na nila yung tama at mali, 'di ba? Alam na nila yung kung saan sila lulugar, kung ano yung tama sa hindi. Kailangan bata pa lang pinuputol na yung sungay dahil dahil sa bata na 'yan, dahil sa simula ng edad na 'yan, diyan sila nagkakaroon yung pagnanakaw na 'yan. Sasabihin nila pag nakanakaw sila, ay okay lang. Magkakaroon pa ng susunod dahil alam nila, okay lang kasi hindi sila nabibigyan ng karampatang parusa. Okay. Alright, thank you very much, Darlene. So, sinasabi nga
dapat ikulong daw para matuto yung mga bata. Yun na raw agad yung tamang landas man. Nagkamali, ikulong para maging tama agad. Anong sagot niyo dyan? Kulong daw agad pag nagkamali. Ikukulong po natin. Saan? Sa rehabilitation center? Kayo na nga po nagsabi, may sakit, tulungan, hindi ikulong. At ito sasabihin ko sa inyo. Ano yan? Meron po tayo sa Cebu. Rehabilitation center po tayo doon. Meron po ako napanood na isang documentation na nagsasabi na inikot nila yung mga nangyayari doon sa loob ng rehab na yon. Tapos po na-discover sa documentation na yon na yung mga kabataan na nasa loob nun, less than yung main treated sila. Napapabayaan. Imagine nyo na lang po, kumakain sila. Yung parang kainan ng aso. Gagaling ba sila doon? Di ba hindi naman? O bakit? Yung mga pang bata, saan ba kumakain? Di ba sa plato? Dapat po, tratuhin din dapat sila ng tao. Tapos gumastos sila doon ng milyon-milyon. Natulungan ba nila? At sa ending po ng documentation, may namatay pa po sa loob ng rehab center. Okay, thank you. Thank you very much, Kim. And before we move on to our next question, Hesa, may lilinawin daw si May Vincent. gusto sabihin si Vincent. Ano masasabi mo, Vincent? Meron lang sana ako lilinawin para sa aming first two speakers. Ang sinabi ko ay, pag meron kang sakit na kleptomania, malalagay ka sa exempting crime. Ibig sabihin, hindi ka makakasuhan, hindi ka makukulong. So ipinapaliwanag ko sana sa inyo ng mga di nakakaalam na hindi nga makukulong, di ba? At alam nyo ba, ang rehab ay walang sakit, walang gamot para sa klepto. Kung alam nyo lang. Well, hindi nyo alam kasi sabi nyo rehab nga, di ba? Sandali lang, Jules. May nagagalit sige. na kasi dito eh. Bago nyo sagutin yan ng mga debaters. May nagagalit na kami. Nagwawala na dito kanina pa. Gustong magsalita. Halika. Dali, sabihin mo sa kanila yung ng dibdib mo. Dali. Mamaya, kung saan lumabas yan. Dali. Hindi po. Kasi meron po, yung part po kanina na sinabi po ni Kuya Malihan, sabi niya po, yung mga bata daw po kasi ay nagtatrabaho para hindi gumawa ng mga masama, hindi makapagnakaw. So, hindi po kasi nasagot yung kanina dito. Para po kasi sa akin, ayon po sa Republic Act 7610, child abuse po yun. Di ba po, kapag ang mga bata ay wala pa sa tamang edad o sa tamang gustong gulang ng edad, dapat po hindi pa yan pinagtatrabaho, dapat ginagabayan pa yan ng mga magulang na kung saan sila ang nagbibigay o sumusuporta sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Yun lamang po. Ayan! Dito ka muna. Hesa! Child abuse daw. Ang dami na nilang issues na binabato. Pero sige, legitimate concern yan. So yan, kasi ang sinabi kanina ng grupo na to, para naman pala hindi sila magnakaw, yung mga unfortunate yung lifestyle nila. Magtatrabaho sila. Pero child labor daw. So ano masasabi niyo dyan? Ito sana may po-point out lang ako. Ang pag-aaral, essential to sa bawat bata, hindi ba? Lahat ng working student, lahat ba sila mayaman? Tatanong ko lang. Para makapag-aral, di ba nagtrabaho sila? Anong child abuse doon kung nagtrabaho sila para may makuha sila? Sa legal na paraan at marangal na paraan. Okay. May sasagot ka ba? Hindi po kasi yung concern niya kanina kasi yung mga may parents yun. Kaya nga sila may parents eh. Kaya nga, di ba may magulang? So may mga tagapaggabay na kung saan sila yung magagawa o sila yung magbibigay ng mga pangangailangan. Hindi yung kailangan sila agad. Hindi naman kailangan makapagtapos ng pag-aaral kung titignan mo sa pagiging mayaman o sa pagiging mahirap. Merong mga mahihirap, mas marami ang bilang na mahihirap nakakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagsisikap nila, hindi lang sa pagtatrabaho ng mga mabibigat na bagay. Alright. May Okay na. masasabi pa kayo? Kaya nga dapat ibaba ang minimal age para matuwid sila sa tamang landas. Bakit mo nasabi yan? Kasi yung mismong mga magulang nila, criminal din, hindi sila nalagay sa tamang or sa dapat nilang kalagyan or dapat ikulong kasi nauulit-ulit at tinuturo pa nila sa mga anak nila. Okay. Okay na tayo? Okay na, baka lalo pa itong humaba eh. Salamat. Balik muna dyan, Jules and Hesa. Thanks, JB. Alright. And our next question naman para sa hindi pabor, naniniwala ba kayo na hindi pa mature mag-isip ang mga 15 years old? Ano masasabi niyo dyan? Actually, naniniwala kami dyan na hindi talaga sila matured. Kanina, sinabi nung kabilang kampo na bakit daw natututo naman yung mga 15 years old natin ng pagdodota, pag-CCOC, kung ano-ano mang laro. Bakit ba sila tututo? Kasi may nagtuturo.
Sa mga bata naman na mas mababa nakakagawa ng krimen, sa kanila kasi walang gumagabay sa kanila ng tama. Sino ba ang gagabay sa kanila kung maski magulang nila ay walang pakialam sa kanila? 'Di ba? Yun lamang po. Okay. Alright, So, thank naniniwala you. siya na hindi pa ganun ka-mature. Kaya nga kanina sinabi nila may research silang sinayad from 12 to 17 years old, right? Na nagde-develop Develop pala pa yung daw, kaisipan. yes. Okay, so anong tugon natin dyan? Mature na sila. Paano ko nasabi? Bakit? Nakikita mo naman sa labas. Paglabas mo nga lang ng bahay mo, 10 years old, nagra-rugby eh. Di ba? Oh, naninigarilyo. Magugulat ka. Madami na silang mga nagagawang kasalanan na krimen na hindi naman dapat ginagawa ng isang 10 years old or 12 years old. Ayan, Hesa, Alright, thank you. ang issue natin ngayon dito yung maturity ng mga 15 years old. Ito ba yung nasa audience natin kasama ni JV? Yung mga 15 years old, mature ba kayo? Hindi. Ano? Hindi rin sila makasagot. No comment daw sila. Pero balikan natin si JV kasi yung mga audience natin, mga schoolmates natin, excited na sila to view their opinions. Kamusta naman dyan, JV? Pero bago yan Jules Cesa, anong tawag sa mga estudyante ng mga taga St. Dominic? Save yan. May pick-up line kasi ko para kay ate. Ayan. Kasi feeling ko kasi dito ko na mahanap yung forever ko. Bakit? Bakit, JV? Bakit? Naniniwala ka ba sa forever? Hindi, may forever. Hindi, feeling ko dito ko mahanap yung forever kasi save yan ng puso ko. Save yan ng puso ko. Sabi yan ng puso. Sige, salamat. May acting Okay, kasi. mabalik tayo. Marami pa rin katanungan at opinion sa mga estudyante ng St. Dominic. Katulad ni Kuya. Halika dito, Kuya. Tayo ka dito. Para sa akin po, di po ako pabor. Bakit? Kung sakali mang dumagdag pa yung mga yung edad ng mga ng pwedeng makulong, alam naman natin na manadagdagan yung mga makulong. Pero, alam na rin natin na crowded na yung kulungan natin dito sa Pilipinas. May idea ba kayo na pwede malutasan ito? Kung may idea daw ba tayo kung paano natin malulutas ang problema sa bilibid o kulungan? Kasi kung pag may pinasok yung mga bata doon, paano yung magiging kalagayan ng mga bata doon kapag okay. nakisama sila? Oo, yun. Ayan, okay. ang welfare ng mga kabataan pag nakapasok sila sa jails. Kasi ang pinopoint out dito, Hesa, yung current situation ng ibang mga jails natin medyo masisikip. Di ba? Overpopulated nga, Paano diba? nga ba naman magbabago yung mga kabataan pag nakulong sila? Ayan, ano masasagot ko dyan? Ang may sasagot ko lang dyan ay yung sinabi ko rin kanina, uulitin ko lang. Ang sinabi ko kanina ay, ang women and children ay nakahiwalay ng selda. Hindi sila naisasama kasi yung kanilang environment or yung kanilang rehabilitation sa loob ng selda ay will greatly be affected by the other person. Ibig sabihin nun, maapektuhan sila nung ibang matatanda. Kaya ngayon hinihiwalay ang mga babae sa matatanda kasi babae sila. Iba yung kanilang mindset at iba yung kanilang physical condition. And for the child, it will be the same. 15 or 18 or 12, it will be the same. They will be separated from the other cells. Ayun, ayon Kuya, nakahiwalay naman daw ang mga bata kapag nakulong sila. Ayun, meron pa tayo dito. Last na kay Kuya. Yan, comment muna. For me po kasi doon po ako sa pro side. And sa tingin ko po kasi, yung maturity issue po kasi, we teenagers po kasi talaga, may kapasidad na tayo na mag-isip ng tama o mamili kung ano man yung tama o mali natin gagawin. And then sa tingin ko, kailangan lang talaga nila is yung aral na galing sa Diyos. And makukuha naman siguro nila yon pag nag-rehab sila. And question ka lang doon sa unpro side, kung hindi man matutuloy o mapapasa yung batas, may naiisip ba kayo na ibang paraan para idisiplina yung mga kabataan? Ayan, magandang tanong, Hesa. Thank you. Okay, so para sa inyo yun, kung hindi matutuloy yung panukalang batas na ito, anong paraan pa ang
sinasuggest nyo, pwede nyo masuggest para madisiplina itong mga kabataan natin? Mga ibang options na pwede, Yes. di ba? Bago ko po sagutin yung tanong niya, kung ano yung naiisip namin na solusyon doon, sinasabi po kasi di ba nila kanina na hindi nga daw po yung sinasabi nga po namin di ba na immature nga po sila. Sabi nila matured na daw. Kanina po, nag-cite po siya ng theory, psychological theory, child development theory. Kayo po, ano pong theory ang masasabi nyo na magsasabi na yung edad 12 to 17 or whatsoever, mature na? Any theory? Okay. May theory kasi kaming sinabi, so may pinagbasihan po kami. So kayo, any theory? O sige, bago tayo Alright, before that, sige, wait lang muna siguro. Kung baka may theory sila, pasagot muna natin. Meron ba raw? okay, masasabi daw si Vincent, may theory daw ba sa inyo na side? Ito lang yung sasagot ko sa inyo. Bakit? Paano nyo papatunayan ng theory kung wala kayong experimentation and observation without proof? Ito, papaliwanag ko, baka hindi mo naintindihan eh. Okay. Lumalabas ka ba ng bahay nyo? Lumalabas ka ba ng bahay nyo? Yes. Lagi bang lumalabas ng bahay nyo? Oo naman, kasi nandito ako sa school wala ako sa bahay. Ilang taon na nakikita mong first year? Ilang taon na nakikita mong first year? Ha? May nakikita ka bang 11 years old? May nakikita ba 9 years old na first year? Wala. Wala. Ilang taon sila? 12 years old ang minimum. 12, 13. Anong ginagawa nila? May nakikita na ako nagyoyosi. Nakikita ko din. Ano pa yung child development nyo? Anong immature doon? Makakapag-isip ba sila magyosi kung immature sila? Ay! Marunong na nga silang uminom, di ba? Okay. Alright. O sige, yan. Marami na sila sinaset, but of course, hindi natin generalize lahat ng mga 12 years old na mga kids and So, to 15. it's not about the theory, pero kung nakikita daw nila sa school nila, yung mga ka-schoolmates daw nila, na 12 years old pa lang, Or basta it's just an isolated Yes. case, okay? Hindi lahat yun. Pero just to end this issue, okay? Sagutin mo yung tanong na yun, and of course, we have a hanging question from the audience. Yung naiisip po namin, syempre po, simulan po natin sa pinakaugat ng mga nangyayari ngayon. Ano po bang ugat kung bakit nangyayari to? Kahirapan. Simulan natin yung pera na gagastusin sana natin para gumawa ng rehabilitation center, gamitin natin para sa mga mahihirap na katulad nating lahat. alright. Gagastos ka na lang. Simulan mo na to sa makakatulong ng sigurado. Okay, ayan. Sobrang init talaga. Ito yung mainit talaga, Hesa, na diskusyon ng schoolmates. And not only that, pero yung mga schoolmates natin sa social media, sa Facebook and Twitter accounts, marami ng comments. JV, anong sinasabi nila? Yes, thank you, Hesa. Pero bago yan, isusoli ko muna yung nagpairam sa akin ng panyo. Kasi ang bait niyan, pawis na daw ako. Salamat, ate. Ayun! Guys, natutuwa ako kasi tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ating mga comments sa ating social media account, especially sa Facebook. Katulad ng sinabi ni Gav Ferreras. Pabata ng pabata ang mga nagkakasala sa mga krimen ngayon. Kaya sang-ayon ako sa panukala para matauhan sila. Maraming po salamat sa lahat na nag-like at nag-share ng kanilang mga thoughts sa aming Facebook. Kaya magbabalik pa rin ang #1 debate show ng kabataan. Ito ang Schoolmates! May pakialam ka! Hindi po ako pabor. Kasi po paano po nila may tatama yung mga maliit nilang nagawa kung ikukulong po natin sila. Let their family to be sila po yung gumabay sa mga pagkakamali na dapat itama ng bawat isa. Pagdating ng 18 years old, pwede na po sila makulong. Hindi na po pwede ang 17 to 12 years old kasi nasa wala pa po sila sa sariling pamumuhay kung paano sila magiging independent. Welcome back, and of course, you're still watching Schoolmates. JV Hesa, kamusta? Anong tingin niyo sa discussions natin kanina? Sobrang na-tense ako, especially kay Ate Kim, di ba? Ang dami niyang mga strong points and views regarding this topic for today. But of course, at this point, final statements na tayo, JV, para sa ating mula sa magkabilang panig. Yes, and we will start with Vincent.
every child of our generations are more liberated because of our modern technology. Therefore, no child is not ignorant of what is done or what is not done. So, yun nga, ang mga bata ngayon, liberated na sila. Yung mga moderno natin, nakakatulong pa para lalo ma-broaden yung kanilang pag-iisip. So, wag natin lagi silang sasaluhin na tama yung mali nila, dapat sinasabi at lagi sinisita. Yun lamang yun. Alright, thank you, Vincent. At pakinggan naman natin ang first speaker sa Di Pabor side. Ellie, ano masasabi mo? Lagi natin sanang unawain at intindihin ang ating mga kapatid. Ang mga kabataang ito ay may dahilan at punot dulo kung bakit sila nagkakaganyan. Tandaan natin ang ating Panginoong Hesukristo ay nandito at nililinis niya ang makasalanan. Sana gayahin natin siya na imbes na ikulong, tulungan natin silang makaahon sa buhay. Inuulit ko, itulak natin ang kabataan para maging edukado, wag para matakot sa mundo. Maraming salamat. Thank you so much, Ellie. Thank you very much. Okay, at this point, kayo, JV Hesa, ano bang pananaw nyo sa issue na to? Ako, mabilis lang. Sa tingin ko, kapag hindi ako pabor, sa tingin ko kasi kung nagkasala ang ating kabataan, mas matututo sila sa rehab, hindi sa kulungan. Diba? Alright. Dapat ma-rehabilitate ko Oo. sila. Ikaw naman, Jules. Well, for me, gusto kong balikan yung pinaka-important na unit sa ating society. The most important unit in our society. Walang iba, kundi ang pamilya. Kasi ito nagsisimula sa ating mga tahanan, yung values formation, lahat ng mga wisdom na kukuha natin sa parents. So this is a challenge, a responsibility for our parents na talagang tutukan. Yung mga anak ninyo, you should be responsible. Kung nagkaroon kayo ng pamilya, kailangan i-guide nyo sila all the way. Hanggang maging legal age or even after that. Number 2, the schools. Of course, this is a very important institution kung saan hinuhubog yung kaalaman at kaisipan ng ating mga kabataan. Kaya naman, mahalaga lamang na magbigyan ng edukasyon yung ating mga kabataan. Pero paano na lamang kung mahirap yung pamilya? Kaya naman tama yung sinasabi ng kabilang panig, which I agree on, na hindi ako pabor na ibaba to 12 years old itong minimum age ng criminal liability. Kasi bata pa nga lang sila, kailangan lamang natin suriin na may mga mabibigat na problema kaya sila gumagawa ng mga krimen sa lipunan. And we should give them a chance to have a brighter future. Okay. So, para sa akin naman, hindi rin ako pabor. Because may gusto ko lang i-share, no? Sa US, may isang programa na tawag ay Scared Straight, where the kids have a chance na pumasok in a real prison. Di ba nakakatakot yun? Imagine bata ka pa lang and nakikita mo yung mga convicts doon. So, kaya nga scared straight kasi matatakot sila na, if I don't make the right choices, dito ako mapupunta. So, it's a very good learning experience. Alright, yan yung maganda dito sa schoolmates, diba? Wala kami sinasabi kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero ang maganda dito sa show na to, napapalawak namin yung kaisipan ninyo kung ano bang mga puntos, yung mga pros and cons sa bawat perspective. So with that, thank you so much sa ating debating teams. Ang uhusay nyo, maraming salamat. Palakpakan natin sila. Thank you. And of course, to St. Dominic Savio College school administrators and faculty members. And next week, nandito pa rin po kami sa inyong school para naman sa isang mainit na discussion kasama naman ang inyong mga high school students. Yes, Diyos. At isa pang mabigat na topic ang ating pag-uusapan, kung dapat bang ibalik ang death penalty. Ang bigat. Ayan. Oh, talagang mauhusay ang mga estudyante ng St. Dominic Savio College, di ba? Ayun. And at this time, I would like to thank Dr. Noreen Molina from Skin Solutions for keeping me and JV Skin silky smooth. Yes, Ayan. thank you. Okay, thank you also to Albert Butok for my hair. And of course, watch Good Morning Boss every day on BTV4, 7 a.m. Yes, again, I would like to thank Dr. Noreen Molina of Skin Solutions, Sir Mo of Magic Potion, and gusto ko na rin take opportunity na invite kayong lahat na manood ng pinakabagong musical stage plays ng bansa. #Popular. Paano kung Pinoy si Kiko? This coming July up to March 2016 na po yan. Maraming salamat po. Saan yan, JV? Saan yung show mo? Ay, guys, for more details, please like our Facebook page, Phil Stagers. Salamat po. Ayan, manood kayo kay JV. Ayan. Alright, and with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinyon nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isikaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka!